Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mihares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jeneline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulaw and Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Taras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadja, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Atty. Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Baby Jean, Sister Jean, Baby Chin and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, gayon din po sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasuntamo. At muli sa inyong mga nakikibahagi sa gawain ito. So sa gabi ito yung gabi ng ating prayer meeting online. Bago po tayo manalangin, ay nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Ito po ay mababasa natin sa 1 chapter 16 sa verse 33. Yan po ang sinasabi. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig
ang sanglibutan. Kaya nga, sa panahong ito, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Sa panahon natin ngayon, maraming kahirapan, maraming pagsubok, at maraming kasamaan na nagaganap. Pero tayo pong mga anak ng Diyos ay binigyan ng Diyos ng kanyang mga salita. Kaya ito pong binasa ko sa inyo ang sinabi mismo ang Panginoong Jesus ang nagsalita na ito ay kanyang sinalita sa atin upang tayo magkaroon ng kapayapaan at alam ng Panginoon na meron tayong kapighatian sa sanlibutan ito. At sabi niya, laksan natin ang ating loob sapagkat dinaig niya ang sanlibutan. Ibig sabihin ng Panginoon na pagtagumpayan niya ang lahat ng kapighatian ng sanlibutan, tayo ay magtatagumpay din. Kaya nga napakahalaga ang salita na ating binabasa, na ating binubulay-bulay. At isang salita pa na aking ibabahagi sa inyo. Sa Isaiah 26:3, yung iingatan siya sa lubos ng kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. So, meron tayong salita ng Panginoon. Magbibigay sa atin ito ng kapayapaan. Pero ang sabi ni Isaiah, tayo daw ay magkaroon ng pagtitiwala. At ang kapayapaang ito, ang sabi niya ay iingatan tayo sa lubos na kapayapaan. Bagamat maraming mga kaisipan ngayon na nakababalisa, at sabi rito ay iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat tumitiwala sa iyo. So yung pag-iisip natin, para wag po tayo magbalisa, ang sabi rito ay bibigyan niya tayo ng lubos na kapayapaan. Ang ating pag-iisip ay nakasentro sa ating Panginoon. At ang sabi rito ay lahat ng tumitiwala sa Panginoon at ang pag-iisip ay nasa Panginoon, bibigyan niya tayo ng lubos na kapayapaan. Kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan, kahit tayo dumadaan sa maraming pagsubok, ang Panginoon pa rin ang magbibigay sa atin ng lubos na kapayapaan. Pero ito ibinibigay niya sa mga tumitiwala sa Kanya. Huwag po tayong mabalisa, mga kapatid, dahil ang Kanyang mga pangako ay laging tapat. At ang mga salitang ito na binasa ko sa inyo, ang salitang ito ay makapangyarihang magpakailanman na totoong ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa kabila pa ng mga kapighatian na ngayon ay ating nararanasan. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo, lubos na kapayapaan ang ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. At ang ating isa-isip ay ang Kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng lubos na kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat kami sa inyo. Bagamat dumadaan kami sa maraming kahirapan, kapighatian, gayon man sabi niyo, ang mga salitang ito ipinagkaloob niyo sa amin upang kami magkaroon ng kapayapaan mula sa inyo. At salamat sa mahalagang paalaala ninyo, lakasan namin ang aming loob sapagkat lahat ng mga kapighatian ito ay napagtagumpayan ninyo. Kaya tulungan nyo kaming magkakapatid, mga kapatid sa Iglesia ng Piel, kung sila man ay dumadaan din sa mga pagsubok ng kahirapan, sa mga pagsubok ng mga karamdaman, tulungan nyong magkaisa kami. Aming pagtiwalaan ang mga salitang ito na kayo ay magbibigay sa amin ng lubos na kapayapaan. Kayo rin magpala sa mga kapatid na amin sa Iglesia ng Pasong Tamo. Marami po ngayong may karamdaman. Bitulungan niyo ang kanilang isa-isip ang mga salitang ito. Sabi niyo, bibigyan niyo ng lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay nasa inyo at tumitiwala sa inyo. Lahat po na may sakit, ako po ay umaasa. Ang inyong mga pangako, kayo'y magdadala ng kalalin at kagamitan. Ang nababalista, kayo rin ang magbibigay ng lubos na kapayapaan at tulungan niyo kaming magkakapatid. Manatili kami sa iyong mga salita sapagkat ang pangako niyo ay dapat magpakailanman upang bigyan ng katugunan ang lahat po ng aming mga pangailangan, spiritual, material, financial,
maging sa lakas ng katawan, sa inyo pa rin mga kamay manggagaling, sapagkat ang inyong kapangyarihan ay magpakailanman. Ama, maraming pong salamat. Purihin ang banal mong pangalan, purihin ang inyong katapatan, at umaasa nga po kami magkakapatid. Ang mga salitang ito na may kapangyarihan at ang pangako ninyong tapat magpakailanman ay patuloy na gagawa sa buhay namin, na ito ay laging may katapatan sa lahat ng pangako ninyo, sapagkat kayo na aming Ama ay tapat magpakailanman. Ang lahat nito, Ama, ay aming hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ay makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay